Alright, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Dumating na po yung ating motor na Raider Carb na si Bumblebee. Sisimulan na natin siyang ipa-spa. Kaya panoorin nyo po lahat ng gagawin ko. Susubukan kong ibalik sa factory stock. At syempre magbe-base tayo sa service manual ng Suzuki. Simulan na natin. Una kong tatanggalin yung fairings niya. Leg shield papunta dun sa hulihan na fairings. Tatanggal ko na yung isang side. So yung procedure lang dun sa kabila kaya i-skip ko na lang. Sinunod ko na yung likod na fairings. Isang buong baklas na para mabilis. Sunod naman natin yung upuan. Ganun lang din kabilis. At yan na nga, hubad ng kanyang damit. Isusunod nating tanggalin yung makina mismo. Nag-drain na rin ako ng langis. Tapos chinek ko yung battery kung okay pa. Pero talagang drain na siya. Tanggal na rin yung battery. Ewan ko kung paano gagawin ko dyan. Sunod kong tatanggalin yung oil cooler assembly. May dalawang bolt dyan. Size M6 or size spanner is 10mm. Susunod ko na rin baklasin yung exhaust pipe. Medyo matigas baklasin kaya kailangan ingat lang dahil may posibilidad na maputol yung bolt. Nabaklas ko na yung makina. Ang unang-una natin gagawin dyan sa may magneto side, bago natin baklasin yung head cover, kailangan muna natin i-top dead center yung piston para ma-disengage yung cam loop dun sa valve natin. Gamit ang 17mm na socket, ikutin natin pa counterclockwise. Bubuksan din natin yan para makita natin yung indicator na naka-top dead center na yung piston natin. At yan na, sana nakikita nyo, meron kayo makikita dyan na line, tapos T, indication na nakababa na yung ating piston. Tatanggalin ko na yung air cut valve. Isusunod ko na rin yung bolt ng head cover. Gamit tayo ng rubber mallet. Pukpukin natin konti. Dahan-dahan natin buksan upang hindi masira ang gasket. Pasensya na at medyo madilim. At natanggal na nga natin yung cover, pati yung kanyang gasket. Yan po yung tamang timing ng Raider 150 Carb. Meron po yung indication na line sa cams. Ipapakita ko po yan sa ibang mga video pagka nagbuo na tayo ng makina. Ang tamang timing po, unang-una iikutin natin yan ng counterclockwise. Tapos hintayin nating lumabas yung timing mark. Tatanggalin ko na yung cam holder. Kailangan pagtanggal crisscross pattern. Tapos pwedeng gumamit ng impact wrench pang luwag. Pero hindi tayo pwedeng gumamit ng impact wrench pang higpit dahil kailangan natin ng torque wrench para accurate yung paghigpit. Habang binabaklas ko yan, may isang bolt wala na. At nagulat ako, naiwan na yung bolt dun sa cylinder head. Kaya mahalagang gumamit ng torque wrench sa paghigpit. Yung timing chain guide, kailangan ng palitan yan. Tanggal na yung rubber niya. Isa rin yan magiging cause ng ingay sa makina kapag binalik natin na ganyan. Luluwagan ko na rin yung tensioner para hindi nakalaban yung timing chain. Natanggal ko na yung cam holder sa exhaust side. Hindi kayo mawawala dyan dahil meron mga mark kung saan siya nakalagay. Sinunod ko na rin tanggalin yung cams. Inuna ko yung sa intake side. Upon checking, meron siyang gas-gas sa kanyang cam loop. Sinunod ko na rin yung sa exhaust side at chinek. Medyo okay naman siya. Sa susunod, check natin yung cam journal niya. Dahil hindi pwedeng visual lang. Kailangan nating sukatin ng accurate. Tinanggal ko na rin yung long guide ng timing chain at na-check ko rin. Medyo okay pa siya. Tinatanggal ko na yung nut ng cylinder head tsaka ng block. Medyo luwag lang. Huwag mo nang tatanggalin yung nut. Kailangan nating numberan yung tappet cap para hindi mag-mix. Sunod ko na rin baklasin yung bypass pipe ng oil. Pagkatapos tanggalin na natin yung bolt na 4 ng cylinder head. Tandaan po lagi ang pagbaklas is criss-cross pattern para maiwasan po natin ma-deform yung cylinder head kasi medyo malambot lang po yung materials niyan. Tapos tanggalin na natin yung cylinder head. Natanggal ko na rin yung nut na niluwagan ko kanina. At ayan yung loob niya. Hindi naman siya ganun kadumi. Pero i-check natin lahat yan. Sunod na natin baklasin yung cylinder block. Meron siyang konting gas-gas. Pero susukatin natin yan kung pasok pa nga ba siya sa kanyang standard na sukat. Wala naman siyang malalim na gas-gas. Ganun din yung piston. Hanggang dito na lang muna. Isusunod na nating baklasin yung clutch side.